Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the Iron Man Mark 16 from ZD Toys. Thank you very much, Laro Anan, for providing the action figure for unboxing, review, and customization. For sponsoring this video, thank you very much. So yung first step na gagawin natin dito, sprayan natin siya ng Bosny Flat Clear. This will act as a primer para lahat ng paint na i-apply natin dun sa surface, kakapit siya. Gagawin nating paint style dito is battle damage na Iron Man armor. Okay, sige. Sprayan ko muna ng Bosny Flat Clear tapos balikan ko kayo. Okay, nakapag-apply na tayo ng Bosny Flat Clear sa armor. So meron na siyang matte finish. And now we are going to apply silver and gunmetal or steel na paint. Yung process na gagawin natin, dry brushing, para magkaroon siya ng highlights, magkaroon din ng additional weathering, and maging mas defined yung surfaces ng armors. Okay, for dry brushing, kulang tayo ng small amount of paint, and then tanggalin natin yung excess paint using paper, tapos dadrag lang natin yung paint across the surface. Okay. So in this case, dito sa may chest area para kita. Okay. So drag lang natin dito sa mga edges. Okay, so you can have a defined or weathered na armor. Ayan. Pwede rin sa ibabaw ng arc reactor. Ayan. Okay, next gagawin naman natin yung light effect niya. So we are going to add a layer of turquoise mixed with white para makapag-add tayo ng first layer ng light effect. So add natin dito sa arc reactor na. And we can dry brush dito sa paligid para mukhang nag-shine yung light outside the arc reactor. Okay, after that, let's add a lighter layer using white paint. Okay. Okay, so yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Marvel Studios Iron Man 3, Iron Man Mark 16 na armor na project natin, battle damage. Walang physical damage pero may mga weathering tayo na dinagdag. So recap lang natin, nag-spray tayo ng Bosny Flat Clear, tapos nag-add tayo ng dry brushing technique dito sa mga surfaces ng kanyang armor para magkaroon ng additional weathering, additional highlights, and para ma-define yung sculpt details. Also, naglagay din tayo ng dry brushing dito sa mga effect parts para ma-highlight yung mga flame na corners or yung tips. And then after that, nagpaint tayo ng turquoise at saka ng light blue and then white para magkaroon ng mga light effects dito sa eyes, sa chest, dito sa upper part ng kanyang chest armor, and then dito sa knee, sa thighs, tapos dito rin sa back and dito sa back of the legs. In terms of playability, wala namang nagbago sa articulation, ganun pa rin, same degree of articulation pa rin. So naro-rotate pa rin yung head, yung chest na extend pa rin. Meron din pala dito light effect. Yan. Okay, tapos ito yung mga extra hands niya. 1, 2, 3. Naglagay din pala tayo ng mga light effects dito sa kanyang kamay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 extra hands, 1 pole, and 1 base. So yung base niya hexagonal, tapos meron na rin tayong signature dito sa likod.
So that's it mga ma'am sir, mag-add na lang ako ng mga images at the end of the video. Thank you very much Laro Anan for providing this action figure for unboxing, review, and customization. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye!